Magandang hapon! Kami ang pangkatatlo na magre-report tungkol sa droga. Bago magsimula, ito ang mga layunin. A. Kahulugan ng droga. B. Epekto ng droga. C. Mga uri ng droga. D. Paano iwasan ang droga? Ano nga ba ang droga? Ang mga droga ay mga sangkap na nagbabago sa mental o pisikal na kalagayan ng isang tao. Maaapektuhan ng mga ito ang paraan ng paggana ng iyong utak, kung ano ang iyong nararamdaman at pag-uugali, ang iyong pag-unawa at ang iyong mga pandama. Dahil dito, hindi sila mahuhulaan at mapanganib, lalo na para sa mga kabataan. Epekto ng droga. Ang droga ay nakakaapekto sa iyong buong buhay. Ang mga droga ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong pisikal na katawan at kalusugan. Maaari din ito maapektuhan ng iyong kalusugang pangkaisipan, iyong mga relasyon, iyong buhay panlipunan at ang iyong kriminal na record. Maaaring mag-iba ang mga pisikal na epekto sa iyo ng gamot depende sa ang gamot mismo, anong uri ng gamot ito, kung paano mo ito ginamit, gaano kadami ang ginamit mo, gaano ito kalakas, at gaano kadalas mo ito gamitin. Ang bawat gamot ay nagdudulot ng iba't ibang pisikal na reaksyon. Depende sa uri ng gamot. Ang ilan ay magpaparamdam sa iyong ng mas gising, alerto at masigla. Ang iba ay magbibigay sa iyo ng kalmado, nakaka-relax na pakiramdam. Binabago ang ilan ang iyong mga pananaw at maaaring magdulot ng mga guni-guni. Ang iba ay maaaring magparamdam sa iyo na manhid. Mga uri ng droga. Una ay hallucinogens. Ang hallucinogens ay isang grupo ng mga psychoactive na gamot na maaaring magbago ng kamalayan ng isang tao. Maaari silang magdulot ng mga pagbabago sa mood, pag-iisip at pang-unawa. Mga uri ng hallucinogens. Ang unang uri ng hallucinogens ay psychedelics, isang subclass ng mga hallucinogens na maaaring maging sanhi ng pakiramdam ng isang tao na lumawak ang kanilang kamalayan. Ang pangalawang uri ng hallucinogens ay dissociative, isang subclass ng mga hallucinogens na maaaring maging sanhi ng pakiramdam ng isang tao na hiwalay at masira ang kanilang pangunawa sa tunog at paningin. Ang pangalawang uri ng droga ay stimulants. Ang mga stimulant ay malawakang ginagamit bilang parehong recreational at diresetang gamot. Tandaan na ang mga amphetamine, isang karaniwang pampasiglang gamot, ay inireseta at ginagawa at ibinebenta ng illegal. Mga uri ng stimulants. Ang unang uri ng stimulants. Ang cocaine ay isang terpene alkaloid na nagsisilbing stimulant ng central nervous system. Ito ay pangunahing ginagamit sa libangan at kadalasang illegal para sa euphoric at rewarding effect nito. Pangalawang uri ng stimulants. Methamphetamine ay isang makapangyarihang central nervous system stimulant na pangunahing ginagamit bilang isang recreational o performance-enhancing na gamot. Ang pangatlong uri ng droga ay depressants. Ang mga depressant ay nagpapabawas ng pagpupukaw at pagpapasigla. Nakakaapekto ang mga ito sa central nervous system na nagpapabagal sa mga mensahe sa pagitan ng utak at katawan. Maaari silang makaapekto sa konsentrasyon at koordinasyon at pabagalin ang kakayahan ng isang tao na tumugon sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Mga uri ng depressants. Una, opioid, isang klase ng gamot na ginagamit upang mabawasan ang katamtaman hanggang matinding sakit. Ang mga opioid ay maaaring gawin mula sa planta ng opium na poppy o laboratorio. Ngunit ito ang maaaring maging lubhang makakahumaling at bilang resulta ay madalas nagamit o naubuso. Pang-apat na uri ng droga, inhalants. Ang mga inhalant ay
mga bago-bagong sangkap, mga kemikal na gumagawa ng mga singaw. Ang mga singaw na ito ay maaaring malanghap upang mapukaw ang mga epektong nakakapagpabago ng isip. Ang mga inhalant ay mga sangkap na ikinukuha ng mga tao sa pamamagitan ng paglanghap nito. Mga uri ng inhalants: liquids, paint thinner, paint remover, dry cleaning, fluids, gasoline, glues, correction fluids, at felt tip markers. Aerosols, spray paints, deodorant, hairspray, vegetable oil sprays, at fabric protector spray. Ang panglima na uri ng droga ay heroin. Heroin na kilala rin bilang diacetylmorphine at diamorphine bukod sa iba pang mga pangalan ay isang morphine and opioid substance na nasynthesize mula sa pinatuyong latex ng opium poppy. Ito ay pangunahing ginagamit bilang isang recreational na gamot para sa euphoric effect nito. Ang pang-anim na uri ng droga ay steroid. Ang mga steroid ay isang gawa ng tao na bersyon ng mga chemical na kilala bilang mga hormone na natural na ginawa sa katawan ng tao. Ang mga steroid ay idinisenyo upang kumilos tulad ng mga hormone na ito upang mabawasan ang pamamaga. Kilala rin ang mga ito bilang cortisol steroids at iba ito sa mga anabolic steroid na ginagamit ng mga bodybuilder at atleta. Paano may iwasan at may titigil ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot? Una ay gumawa ng grupong magbibigay suporta mula sa mga taong malapit sa iyo at hingi ng kanilang tulong kung kakailanganin mo. Mas madaling isipin ang problema at simulang lutasin kung makikipag-usap at makikipagtrabaho kasama ang ibang tao. Ang pangalawa ay rehab. Ito ay tumutukoy sa isang nakakabalangkas na programa sa paggamot na idinisenyo upang tulungan ang mga individual na makabangon mula sa pagkagumon sa alkohol o droga. Kung saan regular na bumibisita ang mga pasyente sa pasilidad ngunit nakatira sa bahay. Ang rehab ay karaniwang nagsasangkot ng kombinasyon ng pangangalagang medikal, pagpapayo, therapy at mga grupo ng suporta upang matugunan ang parehong pisikal at psikolohikal na aspeto ng pagkakagumon. Ayun lamang po, maraming salamat po.